Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Rompino JR at shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2471 hanggang 2475. Matanda, patay na ang mga kasama mo. Hanggang kailan ka makakapit? Sa tuktok ng bundok, sa harap ng humihingal na si Zhong Qishan, si Huang Xiaoyong, na nakasakay sa pakpak na tigre, ay puno ng pagmamalaki. Bagamat si Huang Xiaoyong ay anak ng pinuno ng lungsod sa Longyan City, hindi pa siya naging kasing silaw gaya ngayon, at hindi pa siya nakipaglaban sa iba ng malaya. Hindi nagulat si Zhong Qishan sa resulta, dahil nang lumitaw si Fei Lengsheng, nahulaan niya na ang lakas ng Aaron ay hindi simple. Kung hindi maaaring maging interesado si Fei Lengsheng sa bagay na ito. Ang pag-alam lamang sa resulta ay hindi nangangahulugang handa na itong tanggapin ni Zhong Qishan. Ang lakas ng Zhu Dengjing, once na nasira ang pangarap. Ito ay walang alinlangan na isang mapangwasak na dagok kay Zhong Qishan. Dapat mong malaman na siya ang pinakamalapit na tao sa matinding guro sa buong Imperial Court. Kapag siya ay matagumpay na nagtagumpay, babalik siya sa kanyang kabataan at magkakaroon ng mas maraming buhay. Willing siyang pumasok sa mundo. Kahit sa madilim na kagubatan, ang lakas niyang tingnan. Ngayon, kung siya ay namatay sa mga kamay ni Aaron, ang lahat ng kanyang pagsisikap sa buhay na ito ay mauuwi sa pag-iigib ng tubig mula sa isang bamboo basket. Sino ka sa lupa? Tinanong ni Zhong Qishan ang Aaron, hindi niya naintindihan, sa korte ng imperial, bilang karagdagan sa Fei Lengsheng, paano magkakaroon ng isang napakalakas na guro. Mahalaga ba? Tanong ni Aaron. Hindi lang ako nakipagkasundo. Sa Imperial Court, bukod kay Fei Lengsheng, paano magkakaroon ng pangalawang malakas na tao sa Imperial Court? Sa mga salitang ito, muling tumingin si Zhong Qishan kay Jiang Yingying, dahil sa kanyang mga mata, si Jiang Yingying ay isa ring taong hindi nakakakita sa kaharian, na halos magpabagsak sa kanya. Ang isa ay hindi sapat, ngunit ang pangalawa. Kailan naging napakarami ng Jizhijing? Nabalitaan ko na ikaw ang pinakamalapit sa matinding dibisyon ng siyam na ilaw, dapat hindi mo gustong mamatay. Sabi ni Aaron. Pagkarinig nito, si Zhong Qishan ay tila nakakita ng pag-asa, dahil sinabi ni Aaron na, ito ay dapat na sa ilalim ng ilang mga kondisyon ay hindi siya papatayin. Bagamat si Zhong Qishan ay panauhin ng pamilya Ziman, hindi ibig sabihin na handa siyang ialay ang kanyang buhay sa pamilya Ziman. Para sa isang malakas na tao na tulad niya, ang buhay ang pinakamahalagang bagay, at hanggat maaari siyang tumuntong sa sukdulang kaharian ng guro, mas magiging maganda ang kanyang buhay. Ito ay isang pangarap na hinihintay ng bawat malakas na tao. Anong gusto mo? Tanong ni Zhong Qishan. Dapat mong malaman na pagkatapos maabot ang kontrata sa pagitan ng Panginoon ng Hayop at ng iba pang mga hayop, ang lahat ng pag-uugali ng iba pang mga hayop ay dapat sumunod sa mga utos ng Panginoon ng Hayop. Sabi ni Aaron. Gusto mo ako ang maging lalaki mo. Sinabi ni Zhong Qishan na ang pangangailangang ito ay hindi labis sa kanyang pananaw. Kung tutuusin, bagamat siya ay may mataas na katayuan sa pamilya Ziman, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay isa ring utusan, isang utusan lamang na may mas mataas na antas. Binigyan lang siya ng pamilyang Ziman ng malalaking benepisyo at cultivation resources bilang kapalit. Para ito sa lahat, at natural na hindi tatanggihan ni Zhong Qishan ang ganoong kahilingan. Ngunit binago ng mga sumunod na salita ni Aaron ang mukha ni Zhong Qishan. Hindi lang katulong, pinagbuti ko ang kontrata ng halimaw at ng amo para magamit ito sa mga tao.
Sabi ni Aaron. Biglang natakot ang mga mata ni Zong Kishan. Gusto pa ni Aaron na pumirma ng kontrata sa kanya para kontrolin siya na parang halimaw. Kung talagang pinagbuti niya ang kontrata at magagamit niya ito sa mga tao, kapag napirmahan na ito, ang kanyang sariling buhay at kamatayan ay magiging bagay sa mga salita ni Aaron. Bukod dito, ang paglagda sa kontratang ito ay gagawing ganap na mawawalan ng kalayaan si Zong. Si Zong Kishan, at malamang na siya ay maging isang pape sa hinaharap. Don't worry, I won't let you do things for me. I just don't want to be betrayed. Saka may advantages ka. Sinabi ni Aaron na ang mundo ng Xuanyuan ay isang lugar na minsang umatake sa mundo. Sa harap ng ganoong kalakas na tao, hindi ito papakawalan ng Aaron ng madali, ngunit kung makokontrol ito, hindi na ito kailangang patayin ng Aaron. Ang mga taong tulad ni Zong Kishan ay may malaking lakas. Kung makokontrol nila siya, maaaring makatulong sila sa iba sa hinaharap. Kahapon lang, isang napakabaliw na ideya ang lumabas sa isipan ni Aaron. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya napunta sa mundo ng Xuanyuan ay upang siyasatin kung bakit naglunsad ng pag-atake ang mundo ng Xuanyuan sa mundo. Gayunpaman, ang pagsisiyasat ng mga sanhi ay hindi maaaring malutas sa panimula ang problema. Kaya ang Aaron ay nag-isip ng isang paraan upang malutas ang problemang ito, iyon ay upang mamuno sa Xuanyuan mundo. Hindi ito ang namumuno sa Imperial Court, ngunit namumuno sa mundo ng Xuanyuan, kaya ito ay isang nakatutuwang ideya. Dahil gusto niyang pamunuan ang mundo ng Xuanyuan, natural na kailangan niya ng mas makapangyarihang mga lalaki, at si Zong Kishan ay napaka-qualified. Anong silbi nito? Tanong ni Zong Kishan. Sa katunayan, sa bagay na ito, wala siyang pagpipilian. Kung may pagkakataon siyang mabuhay, hinding-hindi siya papayag na harapin ang kamatayan. At saka, kung makikinabang siya, mas madali niyang tanggapin. Patayin si Simon Chang, maaari mong makuha ang banal na kastanyas sa kanyang kamay. Sabi ni Aaron. Ikaw. Napatingin si Zong Kishan kay Aaron nang may pagtataka. Hindi siya makapaniwala at nagtanong, totoo ba ang sinabi mo? Are you willing to give me Shengli? Maaaring matulungan ka ni Shengli na malampasan ang sitwasyon. Dapat maging malinaw sa iyo. Sapat na ba ito? Ang Aaron ay tumawa at nagsabi na hindi alam kung ang isang banal na kastanyas ay maaaring umabot sa pinakamataas na antas. Dahil sa simula, ginamit nila ni Jiang Yingying ang banal na kastanyas bilang tiyan, at hindi nila alam kung gaano sila kumain. Sa makatuwid, hindi makalkula ng Aaron kung gaano kapaki-pakinabang ang isang banal na kastanyas sa mga malalakas sa Judengjing. Ngunit isang bagay ang sigurado, mabuti ang mabuti kaysa wala, kung gayon, handa akong maging lingkod mo. Pakipirmahan ang kontrata nang matapos si Zong Kishan, lumuhod siya sa harap ng Aaron, at lumuhod sa magkabilang tuhod. Kung gusto mong maging lingkod, kailangan mong taglayin kung ano ang dapat maging lingkod. Ang pagluhod ni Zong Kishan ay nagulat sa mga nanonood sa labas ng lungsod, lumuhod pa si Zong Kishan. Humihingi ba siya ng awa? Hindi ko inaasahan na ang malakas na tao sa siyam na mundo ng Lampara ay matatapos sa ganoong katapusan. Sayang talaga, ang mundo ng malakas, hindi ko maintindihan at ng ibang mortal, marahil sa kanyang mga mata, hindi naiiba ang mga ilaw at ordinaryong tao, bagkos ay mga nunal lang na langgam na si Simon Chang, na may kaunting pag-asa sa kanyang puso, ay wala ng anumang pag-aalinlangan at pag-asa sa sandaling ito. Alam niyang hindi na maibabalik ang resulta ng pangyayaring ito, at hindi na maaaring magkaroon ng anumang himala. Maging si Zong Kishan ay lumuhod at humingi ng awa. Ano pa kaya ang laban niya kay Aaron? Hindi ko inaasahan na mapupunta si Zimenchang sa ganoong larangan. Papatayin ba talaga ako ng langit? Sabi ni Simon Chang sa kawalan ng pag-asa. Ang fingerprint ni Han Sani ay nasa noo ni Zong Kishan. Feilanger sa di kalayuan ay nakita niya ang eksenang ito at iniisip kung ano ang kanyang ginagawa. Anong ginagawa ng lalaking ito? Sabi ni Feilanger sa sarili, gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Ito ay napakasimple. Nararamdaman niya ito sa pamamagitan ng sarili niyang lakas, ngunit hindi maiiwasang magdudulot ito ng kamalayan ng Aaron. Ayaw ibunyag ni Feilanger ang kanyang pagkakakilanlan ngayon, kaya't maaari lamang niyang kunin ang salpok na ito. Matapos mapirmahan ang kontrata, halatang nararamdaman ni Zong Kishan na mayroon siyang puwersa na hindi sa kanyang sarili. Alam niya na ang puwersang ito ay nagmula sa Aaron at maaaring gamitin ng Aaron ang puwersang ito para kontrolin ang kanyang buhay at kamatayan.
Nangangahulugan din ito na mula ngayon, susundin ni Zong Kishan ang Aaron ng walang kondisyon. Kung hindi, ang Aaron ay sasabog at mamamatay sa isang pag-iisip. Gawin ang kailangan mong gawin. Sabi ni Aaron. Tumango si Zong Kishan at bumaba ng bundok. Ano ang sitwasyon? Hinayaan niya ba si Zong Kishan? Mukhang pinagtaksilan ni Zong Kishan ang pamilya Zeman kapalit ng sarili niyang buhay. Pagkatapos bumaba ng bundok, dumating si Zong Kishan sa Zimenchang. Puno ng galit si Simon Chang kay Zong Kishan dahil alam niyang pinagtaksilan ni Zong Kishan ang kanyang sarili. Zong Kishan, hindi ko inaasahan na ayaw mo pala ng dignidad. Nakalimutan mo ba na ikaw ang malakas na tao sa Judengjing? Sabi ni Zimenchang kay Zong Kishan na nagngangalit ang mga ngipin. Hinarap ni Zong Kishan ang sitwasyong ito ng mahinahon, kaya hindi siya mapapahiya dahil dito. Kung ikukumpara sa dignidad, ang buhay ang pinakamahalaga, dahil kahit na ang isang patay ay may dangal, siya ay isang bangkay lamang. Isang hakbang na lang ang layo ko kay Jizhijing. Ayokong sayangin lahat ng efforts ko sa buhay, mahinang sabi ni Zong Kishan. Si Zimenchang ay mukhang mabangis at sumangot, ikaw ay isang taong sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Hinding-hindi mo mararating ang pinakamataas na antas ng pagkatuto. Ito ba? Tumawa si Zong Kishan at sinabing, sabi niya na basta papatayin kita, kaya kong kunin si Shengli bilang sarili ko. Sa Shengli, baka masira ko ang hangganan sa lalong madaling panahon. Ikaw, papatayin mo ako. Hindi makapaniwala si Simon Chang na si Zong Kishan ay nagtrabaho para sa kanya sa loob ng maraming taon. Hindi niya akalain na isang araw ay mamamatay siya sa mga kamay ni Zong Kishan. Kung hindi dahil sa resources mo, baka hindi ko masira ang siyam na ilaw. Gusto ko sanang pasalamatan kanyan, pero ang mga tao ay makasarili. Sa puntong ito, dapat mas alam mo kaysa sa akin na hindi pinapatay ng mga tao kanilang sarili. Sa sandaling matapos ang mga salita, sinaktan ni Zong Kishan ang katawan ni Zimenchang ng isang suntok, na direktang tumagos mula sa kanyang puso. Ang mapurol na ekspresyon ni Simon Chang ay lumaganap ang kulay ng sakit. Zong Kishan, ikaw ay walang utang na loob. Patuloy ang pagbuhos ng dugo sa bibig ni Simon Chang, at puno ng pag-aatubili ang kanyang ekspresyon. Oo, ungrateful ako kasi no choice ako. Binawi ni Zong Kishan ang kanyang kamay at pinanood ang pagbagsak ni Zimenchang. Pagkatapos ay natagpuan niya si Shengli sa Zimenchang. Sa paligid, nahulog si Shengli sa kanyang kamay. Ito ay isang bagay na hindi pinangarap ni Zong Kishan na isipin. Sa oras na ito, bumaba rin ang Aaron sa bundok. Inaasahan siya sa mahabang panahon, dumating si Zimenjin sa Aaron na may hangin sa kanyang paanan. Bahagya siyang yumuko at magalang na sinabi, Mr. Han, simula ngayon, alipin na si Zimenjin sa paligid niya. Kung mayroon ka, maaari mo siyang utusan kung gusto mo. Shengli, binigay ko kay Zong Kishan. May suggestions ka ba? Sabi ni Aaron. Siyempre hindi. Sinabi ni Zimenjin ng walang pag-aalinlangan, nakuha ni Zong Kishan ang banal na kastanyas, posible na maabot ang pinakamataas na antas, na maaaring magpakita ng halaga ng banal na kastanyas na mas mahusay kaysa sa nakuha ko. Susunod, alisin ang mga hadlang sa clan. Maaari mong hilingin kay Zong Kishan na tumulong. Siya ay mananatili sa iyo sa hinaharap. Sinabi ni Aaron na hindi pa oras para ipakita ni Zong Kishan ang kanyang halaga, kaya hindi siya isasama ng Aaron. Sa kontrata bilang isang hadlang, ang Aaron ay hindi mag-aalala tungkol sa pagtalikod ni Zong Kishan. Salamat sir. Pasasalamat na sabi ni Simon. Aaron stretched isang baywang, sinabi, ako ay bumalik sa pamamahinga, nilalaro kaya mahaba, din ng kaunti pagod. Ang labanan sa lalong madaling panahon ay kumalat sa paligid ng Fengshan City, at ang ilang mga pintor ay nagtala ng mga eksena ng labanan sa anyo ng mga larawan, na ginawang mga polyeto upang mangolekta ng pera. Mayroong hindi mabilang na mga storyteller na nagkakalat ng mga kwento at alamat sa mga pangunahing tindahan ng tsaa. Sa loob lamang ng 3 araw, halos walang sino man sa Imperial Court ang nakakaalam ng pangalan ng Aaron. Nang magsimulang kumalat ang album, ang mga pangunahing lungsod sa Imperial Court ay nagsimula ng isang trend ng paggaya sa mga damit ni Aaron. Kung ang nakababatang henerasyon ay hindi lumikha ng imahe ng pananamit ng Aaron, mawawalan sila ng mukha kapag lumabas sila. Karamihan sa mga matulis na bata tulad ng 2 gisantes, lalo na ang mga may mayayamang anak, ay sinulit ang kanilang mga damit, maging ang kanilang mga estilo ng buhok.
Gumawa sila ng kanilang sariling imahe na halos magkapareho sa mga libro ng larawan. Tulad ng dalawang gisantes, ang tanging paraan upang makakuha ng larawan ng isang tao ay ang makita ang background. Huang Longhol. May hawak ding maliit na libro si Emperor Zun. Ang larawan sa ito ay malinaw na nagre-record ng Aaron S. bawat sandali ng paggalaw, at kahit na pinaparamdam sa mga tao na sila ay nasa eksena. Nang makita ni Emperor Zun ang huling pahina, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at sinabi sa kanyang kalaban, "Hindi ko inaasahan na napakalakas ng Aaron." 28 bisita ng pamilya Zeman ang nasa harapan niya na parang paper paste. Ngayon ay halos tiyak na siya ay isang malakas na tao sa Jizhijing. "Dezan, ano ang susunod mong gagawin?" Tanong nung lalaki. Umiling si Emperor Zun. Siya ay nagpadala ng mga tao sa Longyan City, at ipinaliwanag ang kanyang saloobin sa Aaron. Gayunpaman, ang Aaron ay hindi dumating sa Huang Longhol, na naging dahilan kung bakit siya napakawalang bisa. Kung tutuusin, siya ang unang tao sa Imperial Court. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang kabaitan sa Aaron ng paulit-ulit. Kahit na magpadala siya ng isang tao sa palasyo muli, Aaron ay maaaring hindi dumating sa palasyo. Hindi ba ito mas nakakahiya para sa kanya? Paano ang tanong ni Pauline Emperor Zun, noong panahon ng digmaan, siya ay nanunood mula sa malayo, at walang espesyal tungkol dito. Sabi ng lalaki, "Hindi ko alam kung anong relasyon niya kay Aaron." Walang magawang umiling si Emperor Zun. Ang kasalukuyang sitwasyon ay napaka-uncertain, kaya hindi niya alam kung saan ang susunod na pupuntahan. By the way, Lord Dizan, recently, news came from the frontier. Narinig kong gumawa ng malaking ingay ang madilim na kagubatan. Hindi ko alam kung saang bansa nakapasok si Jishi sa madilim na kagubatan. Sabi ng lalaki, "Gusto mo bang pumunta sa Imperial Court o pumunta sa ibang lugar?" Kumunot ang noo ni Emperor Zun at may pagtataka sa mukha. Sa oras na ito, may hangganan sa madilim na kagubatan. Walang nang ahas na makalapit dito ng madali, ngunit may isang matandang gulong-gulo at lumabas sa madilim na kagubatan. Ang mga damit ay sira at nasiraan ng loob. Parang ngayon lang sila nakaranas ng isang malaking digmaan, ang mga hayop na ito ay talagang mabangis. Buti na lang at nakalabas sila ng ligtas. Napabuntong hininga ang matanda at sinabi sa sarili, "Kung hindi dahil sa babaeng bundok ng Jingwo, hindi ako magugulo. Kung hindi ko inalagaan ang mga anak ko sa bahay, nag-set up ako ng challenge arena." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!